Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Correct. Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Alam nyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. Grabe. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Alam nyo, si Yusek Cabral, sunod ng sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Correct. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Asawa ni Yusek Cabral nagsalita na. Okay? Mismo maririnig natin sa galing sa kanya ano yung mga dahilan na bakit ayaw na nilang ipa-autopsy itong si Yusek Cabral. Okay? Pakinggan natin. I-analyze natin lahat kabuuhan ng istorya po dito. Kasi po pumunta siya diyan, no? At siya po'y nahihirapan na kunin yung katawan po ng kanyang asawa kasi marami raw mga requirements. Okay? Mamaya, i-play natin yung video na yan at pag-usapan natin. Ito, pangalawa nating pag-usapan, itong si Attorney Harry Roque sa kanyang reaksyon, opinion, analysis sa nangyari po kay Yusek Cabral. Okay? Magaling po ito, si Attorney Harry Roque, na makakuha po tayo ng reaction at pananaw niya dito sa mga nangyayari. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, no? Help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. So, unang-una, bago natin i-play itong video ng asawa nito ni Yusek Cabral sa kanyang opinion, reaksyon sa nangyari sa kanyang asawa, ay gusto ko po lang in behalf of the Donmar TV na mga audience at mga manunood dito sa ating channel at pati na ako, okay? Nakikiramay po kami sa pamilya ni Yusek Cabral. Okay? Alam po namin na mahirap po ang pinagdadaanan ng pamilya ngayon, ang mga kamag-anak po ni Yusek Cabral, at pinag-pray po namin dito sa Donmar TV ang nangyari po ni Yusek Cabral. Okay? So, without further ado, atin pong pakikinggan ang opinion, the official statement nitong asawa ni Yusek Cabral. Okay, play. Kasi nandito kami, dumating ako dito kagabi alauna. Alas 2. Para ayusin lang yung bangkay ng asawa ko. So ngayon, ang dami nilang hinihingi na mga requirements para ma-release namin, magmadala namin sa Manila. Sila po'y nahihirapan na ibalik sa Maynila yung bangkay ni Yusek Cabral. Kasi meron raw mga hinihingi na mga requirements. Ang sa akin naman, no, dyan sa lugar na yan kung saan namatay po si Yusek Cabral,
ay sana naman tulungan nyo na lang ang pamilya ni Yusek Cabral. Especially itong asawa kasi ano yan eh, nasasaktan na nga sila sa nangyari. Tapos papahirapan pa natin sila, di ba? O tapos Yusek pa ito, di ba? So ano naman ito, trabahante naman ito ng gobyerno. So why not tulungan na nyo lang sa mga requirements na yan? Eh hanggang ngayon, di pa gumagalaw yung papel eh. Sir, ang sinabi po kasi ay nag-ano po kayo, nag-waiver po kayo, pero pinapa-autopsy po kasi yung asawa Okay, niyo. sabi ko nga, ito na nakita namin, pinakita ko na sila yung yung bangkay. Ako, duda ko rito ng asawa ni Yusek Cabral, nahihirapan siyang mapaalis, no? O ma-transfer ang bangkay ng kanyang asawa kasi po, duda ako rito, marami kasi sa taong bayan ang maraming tanong. Kasi involved kasi pasintabi na po sa pamilya ni Yusek Cabral. Involved kasi sa issue ang si Yusek Cabral. Tapos naiintindihan ko ang mga authorities, pati ang gobyerno, na nag-iingat sila dito sa proseso nitong pagkamatay ni Yusek Cabral. Kasi ang taong bayan po ay now asking for the truth, kung ano talaga ang nangyari. Kasi kagaya ko, no? Parang hindi ako satisfied kung walang thorough investigation, especially if hindi natin malalaman kung ano yung autopsy results. Okay, yun ang pinakauna. Pangalawa, I hope, no, siguro itong asawa ni Yusek Cabral ay wala pa sa tamang pag-iisip kasi alam ko pagod yan, no, galing sa biyahe tapos nasasaktan pa. So meron pa akong kumbaga, naiintindihan ko ang emosyon nitong asawa ni Yusek Cabral na he is in the state of nagagalit siya sa nangyari. Tapos nasasaktan, gulo-gulo ang kanyang isip, hindi pa masyadong nag-contemplate ng maayos, no? I really understand, no? Ang asawa niya na hindi pa makapag-isip ng medyo tama sa ngayon because of what happened. I would advise the family of Yusek Cabral na wag niyong pilitin magdesisyon kaagad if ang mga emosyon ninyo ay nasa taas pa. I know you are very emotional ngayon sa pagkamatay ng inyong asawa. Pero wag mo nang mag-decide agad-agad. Hindi po maganda na mag-decide kayo na when your emotions are high. Okay? I would advise, no, ng asawa ni Yusek Cabral na pahinga ka muna, sir. Mag-relax-relax ka muna. Pumikit ka muna ang inyong mga mata at you contemplate, no? Isipin mong mabuti yung hindi na pagod yung utak mo tapos saka ka mag-decide. Kasi baka pagsisisihan mo nahuli na ang lahat. Okay? Kasi at that time na ngayon na ini-interview ka dito, alam kong pagod ka. I think duda ko rito nung in-interview itong asawa nitong si Yusek Cabral ay wala pa itong 24 hours bago namatay si Yusek Cabral. So I understand, no, bumabiyahe pa sila papunta diyan, pagod na pagod. Okay? Yun lang ang maipapayo ko diyan. I hope, no, wag mo na silang mag-decide na wag na lang ipa-autopsy, ganyan kasi gusto nila makapahinga na ba sa kanilang pagod, no? Kasi po marami pong pwedeng mangyari sa kanya. Yun ang pinakauna. Okay, continue natin.
When nakita nila, tinignan nila kung ano yung tsura. Tapos, papa-autopsy nila na pag nakita nila ano, siguro, karapatan na namin na nagbigay na kami ng waiver. In fairness, may karapatan talaga yung asawa at pamilya. Sir, bakit po ayaw niyo pong ipa-autopsy? Alin? Yung, Ba't na papa-autopsy pa? Nakita mo na yung sarili mo na, yung sarili niya na ano, hiwain mo pa? Pero, Di ba? Tingnan nyo yung mga sagot ni asawa. Medyo makikita mo sa kanyang, at nafe-feel mo sa kanyang boses na meron pa siyang anger sa nangyayari, no? At I can really understand. Hindi ko pwedeng i-debunk ang kanyang pinagsasabi, no? Kasi mahirap, guys, mahirap talaga mawala ng ganyan kadali, no? Hindi yan unexpected yan eh. So I understand, no? Pero sa tingin ko mali ang desisyon ng asawa na wag ipa-autopsy. Okay? Mali. For me, pero I understand sa kanya. kasi nakita na ako na in-autopsy. Kasi yung reason niya na ayaw niyang ipa-autopsy because hihiwain yung alam niyo na, yung katawan. So, masakit rin yan. Na kabago-bago lang na nawala si Jose Cabral tapos ganun kaagad ang mangyari, no? Alam niya, hihiwain, ganun, ganyan. So, masakit. I understand. Pero, ang tanong ko lang sa asawa ni Jose Cabral, kontento ka na ba na hindi natin mabigyan ng tamang end, tamang hustisya na malaman natin ang tunay na dahilan? Maganda, di ba? Kahit malalaman natin through the autopsy na talagang totoo na aksidente. O, di ba? Mas maganda yung ganun. O, eto pala. May ganito palang nangyari. Ganun, ganyan. Di ba? Marami po tayong pwedeng makalap na impormasyon kung ano ang nangyari bago siya nahulog doon. Diba? Tingnan natin yung sapatos. Kung meron bang sign of yung naslide siya. Tapos nahulog. Dami kasi. Okay, so sana naman kapag makapagpahinga na itong asawa ni Jose Cabral ay makapag-isip-isip siya ng mas maganda. Binubuksan buo. Tapos bayaan lang, iiwan na lang Oh, yan ang yan ang yung reason niya. I understand. ng mga mag-autopsy. Ikaw ba gusto mo namatay ka na? Gusto pang yun? Gusto mo makita pa na I understand. naghirap na yung tao tapos ihiwain mo pa? Para lang maano? Ano ang dahilan na wala naman sila nakita foul play? May kahilingan pa kayo sa government, sir? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto Sabi po niya ko, magbigay ng reaction, sir, sa attention na binibigay ng... ako saan galing rin sa trabaho eh. Galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagpaproseso po sa bangkay ng asawa niyo? Ayun nga eh, Nagluluksa nandito po kami kayo. para eh. Tapos ang dami pa nila. Kasi yung initial na mangyari dyan, hindi po makakaintindi yung mga asawa, pamilya ni Jose Cabral, yung bakit ang tagal-tagal nito ma-transfer ang bangkay ni Yusek? Oh. Buti kung ordinaryong tao si Yusek, pero meron kasing pasintabi na po sa pamilya ni Yusek. May issue kasi sa kanya patungkol dito sa mainit na usaping flood control. So duda ko dyan na medyo natagalan to.
Kasi sinisigurado pa ng gobyerno, no, kung ano yung wini-weigh things nila, ano bang desisyon ng pamilya, o tama ba itong ginagawa natin, baka it's too late na nag-decide tayo kaagad na hindi natin dinadaan sa tamang proseso. pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po Oo. yung mukha nung asawa niyo? Oo, kilala na anak. Sir, sana ako lang ma-advise sa inyo is sana maiintindihan nyo bakit matagal, ha. Pero anyway sir, ano yan, matatransfer rin yan, no? Pero kung ako naman sa iyo is idaan natin sa yung complete na process, sir, para naman sana sa hustisya po ni Yusek Cabral, kasi karapatan po ni Yusek Cabral na malaman ng sambayanang Pilipino ang tunay na dahilan sa pagkahulog dyan sa bangin ni Yusek Cabral. Karapatan po. Okay? If I were, baka si Yusek Cabral ay ang kanyang espiritu, yung kanyang soul is watching over you, no? Na gusto niyang malaman sa sambayan ng Pilipino ang tunay na nangyari doon. Di natin alam, di ba? So dapat for the sake na lang ni Yusek Cabral na mabigyan natin ng tamang hustisya, malaman ang katotohanan. Kasi left hanging wala kasing nakakita sa buong pangyayari bago siya napunta doon sa ilalim. And the only anong tawag doon? The only hint, okay? Ang only hint natin ay yung autopsy. Doon tayo makakuha ng impormasyon. Kaya bigay kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Na para patunayan, gaano katagal kami nagsama ng asawa ko. naniniwala po kayo aksidente po yung Oo. pagkahulog niya? Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunta siya dito para mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood Oo, control, sa sir. flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control. Hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi ka may attorney ka, ibahala yung attorney mo Dahil kaming mag-usawa, iba yung namin. Pareha kaming engineer, kaya ayaw ko namin ka ng professional jealousy. Apo. Kaya umalis ako sa gobyerno. So, ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, makasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na yung pamilya ayoko. Kasi, kaya ayoko yung mga anak ko, mabubuli sila. Nagkatrabaho ng maayos. Ngayon po sir, ano po yung mga documents pa na hinihingi po nila? Nila wala yung pipirman doktor. Death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Oh, sabi ko, paano mag-swab ka nga lang, makakalaman mo DNA ng hindi ba? Para napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. But ano pa gusto nila i-prove? Maghanap sila ng ibang tao? Yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalon ng kusa yung asawa niyo. Accidental. Aksidente siguro, aksidente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami. Sir, naniniwala ka na hindi kusang tumalon siya. So, yan ang gusto nating malaman. Paano siya na-aksidente? If you believe na na-aksidente nga, yan ang gusto nating malaman. Para na lang sa para na lang kay kung mahal, alam ko, mahal na mahal mo yung asawa mo si Yusek Cabral. Kahit yun na lang po ang ibibigay nyo na pagmamahal sa kanya na bago siya ilibing, na malalaman natin
paano siya na-aksidente. Kahit gano'n na lang. Yung ano eh, before that day eh. Ano po yung napag-usapan niyo, sir? Wala, nag-usap lang niya, sabi, mag-anuhan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting, nung hearing. Sa tingin ko, pagod pa talaga si Sir, no? Pagod pa talaga. I hope, no, one of these days na makapagpahinga na siya, ma-realize niya, ano ba talagang nangyari doon? Sa ngayon, ha, desisyon niya, ang paniniwala niya dito, ha, ang paniniwala niya, na-aksidente. Kung makapagpahinga na siya, nakatulog siya, baka maisip niya, oo nga, no? Baka kung i-open ko yung idea ko na baka may foul play. Di ba? Baka one of these days maisip niya yan. Sabihin niyo sa akin na mali ako, pero pagod siya. Baka 1, 2 to 3 days, baka mag-iba ang isip nitong ni Sir. Tingnan lang natin. Analysis ko yan. 15. Sinabi ko sa kanya, sabi niya, sige, sabi ko, kausapin mo yung lawyer mo, mag-usap kayo. Dahil hindi tayo nagpapakailaman sa trabaho yan eh. Hindi ako nakikialam ng trabaho eh. Sir, last na lang, nasaan yung cellphone at mga gadget po? Ako hindi pa nakikita, simula dumating ako dito. Kasi inasikasa ko siya. Isa pa yan. Nasaan yung mga cellphones? Contact numbers, laptops. Isa pa yan. Nasaan yan? Sinong may hawak yan ngayon? So yung gamit, wala akong nakitang gamit. Sabi po kasi sinuli sa inyo. Wala siya solid. Ako dumating ako dito alas 2. Sabi nila sinoli. So wala pa ako nakita. Kinausap ko anak ko, wala silang gamit na ano. Kasi kung maraming gamit, siyempre kasi namin tao. Okay. Sige, sir. Maraming. So, yun po ang statement po ng asawa ni Jose Cabral. Kayo na po ang humusga. Ano ang masasabi ninyo sa statements po nitong asawa ni Jose Cabral? Nasa tamang pag-iisip ba siya sa ngayon na medyo pagod pa siya? O baka may maisipan pa siya nung makapagpahinga na siya? Ano sa tingin ninyo? Mag-comment kayo para alam natin kung sa tingin ninyo ay mali-mali naman ang mga desisyon pa nila. Okay? Malaman natin yan. Okay. Dito naman tayo kay Attorney Harry Roque. Ano ba ang opinion sa isang dating spokesperson, Attorney Harry Roque, na magaling naman ito na attorney? Ano kaya ang analysis po ni attorney dito? Okay? Malalaman natin dito sa video na ito. Attorney, pasok! Magandang araw po sa inyo, ha? Nako, nakaka-dismaya po ang mga pangyayari, no? Nabalita po na itong si Yusek Cabral ng DPWH, hindi pa po sigurado kung paano namatay. Ang alam lang ay nahulog sa bangin dyan sa Tuba Benguet. Unang-inuan, nalulungkot po ako dahil matagal ko pong kakilala yan si Yusek Cabral. Alam niyo po, nung ako'y naging kongresista, talaga naman pong lahat ng request ng mga kongresista, senador at ng Malacanang dumadaan talaga kay Yusek Cabral. Ganyan pong kaimportante si Yusek Cabral. At bilang isang enhinera naman po, magugulat kayo, hindi lang siya ordinaryong enhinera, may PhD po yan. Kaya nga po, mataas ang aking respeto kay Yusek Cabral. Dapat ang ginagamit kanyang titulo, Dr. Cabral, dahil siya ay may PhD sa engineering, no? Pero hindi na niya ginagamit yung titulo niya. Ngayon, ang sabi ng driver niya, gusto lang daw makasinghot ng malinis na hangin at binaba niya sa Cannon Road ata, no? Diyan sa Tuba Benguet. Well, nalulungkot din po ako dahil ako'y taga Tuba Benguet. Diyan po ang aking tahanan sa Baguio, sa Tuba Benguet. At alam ko naman po na kung talagang kinakailangan ng katahimikan para makapag-isip, para makapagmuni-muni, talagang dyan po talaga sa bundok ng Tuba Benguet makukuha yan. Sa katunayan, nung ako po ay nasa Pilipinas pa, kinakailangan umuwi talaga ng Baguio Biyernes at babalik ng Lunes dahil kung hindi, ang feeling ko, hindi ko kakayanin yung buhay na magulo. So kinakailangan po talaga
Yung amoy ng hangin na malinis, na amoy ng pine trees, at yung katahimikan ng tuba Benguet. Ngayon, yan po siguro ang huling tanawin at huling hininga ni Yusek Cabral. Pero ang katanungan, siya ba ho ay nahulog, gaya ng sinasabi ng driver na nagpaiwan lamang para makahinga ng malinis na hangin, or itinulak? Well, anyway, kayo na po ang magdesisyon dyan. Sasabihin ko lang talaga kung anong alam ko sa trabaho ni Yusek Cabral. Siya po ay Yusek for planning. Ibig sabihin, wala pong budget sa DPWH na makakapasok sa budget ng departamento na hindi po inaaproban ni Yusek Cabral. Oh, ganyan po kaimportante ang role ni Yusek Cabral dyan sa flood control. Ganyan po siya kapangyarihan. Dahil kung ikaw ay isang congressman, senator, or even presidente, dadaan at dadaan ka sa lahat ng mga proyektong hinihingi mo kay Yusek Cabral dahil siya nga po ay planning. So kung maalala ninyo, nagkumpirma nila kung magkano ang budget ni Kong Pulong, ang tinanong nila si Yusek Cabral. Kasi alam ni Yusek Cabral yan. Sa totoo lang po, may listahan po yan si Yusek Cabral. Lahat ng kongresista, lahat ng senator, lahat ng opisyalis ng Malacanang, alam niya kung anong mga proyektong naipasok sa pantao ng budget. Yan po ang Yusek Cabral. Kaya po, maintindihan ninyo kung bakit kahapon pa, nung nalaman ko na siya biglang pumanaw, ako'y nagtanong na. Yan ba ay pumanaw dahil suicide, dahil aksidente, o dahil itinulak? Ang aking kutob, meron pong mga gusto na patahimikin si Yusek Cabral. Ano ba ang mga... Diba? Posible yan. Pariha kami ng analysis nitong si Attorney Harry Roque. Kasi po, mahalaga po ang papel ni Yusek Cabral. Pwedeng patahimikin siya kasi siya lamang po ang tanging paraan na maging malinis po ang daloy ng corruption. Malinis. Ika nga sabi ng iba, nililinis. So, posible talaga yan. Okay? Pero hindi tayo magsalita ng patapos kasi wala tayong ebidensya. Pero I hope one of these days, malaman natin ang katotohanan. bagay-bagay na lilitisin ngayon. Well, lilitisin po yung mga ghost projects. Now, para malaman natin kung sinong kumita sa mga ghost projects, yung mga kontratista naman yan ay kasabuatan lamang ng mga taong politiko. Dahil yung mga taong politiko ang tumatayong proponent ng proyekto. Hindi naman niya mabibid kung walang proponent. At alam niyo naman po siguro kung paano na ang pakulo nila. No? Ang mga kongresista, kaya naman niya nakakakurakot galing sa pondo ng taong bayan dahil nagre-report sa kanila yung kanilang mga district engineer. Kami mga party list noon, kawawa po talaga. Until naging chairman si Zaldico bilang isang party list din sa Committee on Appropriations, wala po talagang district engineer na magbibigay na kahit anong proyekto sa party list congressman. Kasi automatic po yan. Lahat ng proyekto sa isang distrito, magre-report ang district engineer sa district congressman. Pero, yan naman po, may formula dyan si Yusek Cabral na walang selusan. Hindi po maintindihan yung kanyang formula, pero lumalabas kada distrito ay merong minimum na 1 billion ang mga kongresista. Dati-rati po dati-rati, 10% kada kalye, 5% kada building. So at the average, merong 100 million ng isang congressman na tongpats. Ngayon po, naging napakataas na up to 70%. Hindi naman po siguro yan sa mga kalye at saka sa buildings. Pero ang narinig ko po ngayon, hindi na po bababa sa 25% ang kinukuha ng congressman at senatong. So kada billion, meron na silang 250 million. So alam nyo na kung saan nila kinukuha yung pera na pambili ng boto nyo kada eleksyon. Kaya nga po, nagiging mahal na ang eleksyon dahil alam nila na malaki na rin ang kubra, lalong-lalo na sa mga proyektong infrastruktura. Pero nang pumasok nga po itong mga flood control, lumabas ang katotohanan. Na kapag flood control, hanggang 70%
napupunta sa politiko. Ulitin ko po, I'm sure kumikita mga contractors. Pero sila po ay yung mga pamamaraan para mangangurakot ang mga politiko. At siyempre, dahil sila ang gagawa, sila yung maniningil sa gobyerno at sila yung magbabayad ng SOP sa mga walang yang mga politiko. Lahat po ng proyekto sa kada distrito, taon-taon, dumadaan sa tanggapan ni Yusek Cabral. Ngayon, kapag pinag-uusapan ay ghost project, alam ni Yusek Cabral kung sino ang nag-request ng mga maanumalyang flood control projects. Dati-rati po kasi lahat ng proyekto dapat dumadaan sa Regional Development Council na pinamumunuan ni Governor Dodo Mandanas. Binaliwala na po yan mula nang naging presidente, ating bangag ng presidente. Baliwala na po yan. Ngayon, ang budget proposals po, lahat nanggagaling nga sa mga politiko. Nabaliwala na po ang mga Regional Development Council. So kung tutuusin, baliwala na rin po ang NEDA. Kasi dapat dumadaan sa NEDA lahat ng proyekto at doon tinitignan kung meron pang pangangailangan talaga yung proyekto. Lahat po yan, nabaliwala. Lahat po ngayon dumadaan sa mga politiko. So Yusek Cabral, ngayon siya'y pumanaw, dala-dala niya ang listahan kung sino ang mga nag-request ng mga manumalyang flood control projects. Kasi po, ang mangyayari dyan, magtuturuan yan. Sasabihin ng congressman, hindi ako yan. Senatong yan. Sasabihin ng senatong, hindi ako yan. Kongresista yan. O di naman kaya, yung senatong at yung congressman, hindi ako yan. Malacanang yan. Yan po talaga ngayon ang dapat nating isipin. Hindi lang alam ni Yusek Cabral kung sino ang congressman at senatong na naging proponent ng isang flood control project, alam din niya ang mga proyekto na hiningi ni Marcos Jr. galing sa Malacanang. Pagtugma-tugmain na So, kung imagine ninyo, alam ni Yusek Cabral, ha? Posibleng alam ni Yusek Cabral kung tama ba yung sinabi ni Zaldico o nagsisinungaling ba si Zaldico. Nakasalalay lang po sa mga kamay ni Yusek Cabral. Kasi kung buhay pa itong si Yusek Cabral hanggang ngayon, malaki po ang pwede niyang isisiwalat. Grabe. natin ang mga pangyayari. Hindi ba sinabi ni Zaldico na ang Marcos Bangag ay sinabihan siya na mag-insert ng 100 billion last minute? At nagsulat nga si Zaldico na hindi po pwede yan. Kasi saan mo kukunin yung 100 billion kung hindi mo babawasan yung ibang mga proyekto? Correct. Diyan daw nagsimulang nagalit ang Marcos Jr. kay Zaldico. Alam ngayon ni Yusek Cabral kung ano yung mga proyekto totaling 100 billion na isiningit ni Marcos Jr. Wala na pong ibang nakakaalam dyan kung hindi si Yusek Cabral lang. Diretso po yan from Malacanang to Yusek Cabral. Ito pa po ang talagang nakakagalit. Alam nyo ba na itong 2026 budget hindi pa nalalagdaan, nagpasok na naman ang Marcos Jr. ng 100 billion insertion. Grabe. At sa 100 billion ng mga proyektong yan, tanging si Yusek Cabral lamang at si Bangag Jr. ang nakakaalam kung ano-ano yung mga proyektong yan. Bakit ba ho importante na malaman ni Yusek Cabral kung sino talaga ang proponent? Diyan po kasi nag-aaway-away ang senatong, ang congressman, ang congressman at ang Malacanang. Siyempre, mag-aaway-away sila dahil sasabihin nila, proyekto ko to. At kung sino ang pwedeng mag-angkin ng proyekto, sa kanila pupunta yung tongpats. Ganun po yun. Ang pinag-aawayan, pera. Grabe. Baling wala na po ang kredito. In fairness, kakaunti na lang yung EPAL na this is a project of Congressman so-and-so. Ang importante ngayon, kwarta-kwarta lang. Kaya, yung 100 billion ni Bangag na ipinasok na naman niya sa 2026 budget, wala na pong nakakaalam kung ano yung mga proyektong yan, kung hindi si Yusek Cabral lamang Grabe. at ang Marcos Jr. Siguro, mag-aaway-away ngayon sila. Dahil wala na si Yusek Cabral,
At hindi naman siguro ipapasabi ni Marcos Bangag Jr. na sa kanya yung proyekto, mag-aaway-away sila para sa SOP. Ang mangyari dyan, yung mga kontratista nila maglalabanan. At harinawa, sana makakuha ng pinakamababang presyo ang taong bayan na magbabayad ng proyekto. Correct. Dahil lamang hindi alam kung sino pupunta, kanino pupunta ang SOP, ngayong wala na si Yusek Cabral. Grabe. So mga kaibigan, isipin nyo yan. Kung si Yusek Cabral lang ang may alam, bukod kay Marcos Jr., kung ano-ano yung 100 bilyong mga proyekto na ipinasok nila noong 2025 at yung 100 billion na ipinasok na naman ng 2026, sino kaya ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral? Grabe. Wala akong sinasabi. Hindi ko pinagbibitangan si Bangag Jr. Bahala na kayong magkaroon ng sarili niyong konklusyon. Pero alam ko naman, matatalino kayo. Kung may itinatago at kung yung tinatago, mabubuking ni Yusek Cabral kapag siya'y napilitang magsalita, alam niyo na kung sino ang gustong magpatahimik kay Yusek Cabral. Nagagalit po ako kasi alam niyo, si Yusek Cabral, sunod lang naman yan. Hindi kinakailangang saktan. Correct. Siya, alam naman niya na kung ikaw ay makapangyarihan, kung ikaw ay presidente, susunod lang naman siya. Bakit kinakailangan pang saktan? Bakit kinakailangan pang patayin? Pero wala po akong sinasabi, wala akong pinagbibitangan. Ang Grabe. sinasabi ko, kayo ang maghusga. Sino ang makikinabang kung mapapatahimik si Yusek Cabral ngayong may aligasyon na merong 100 billion na insertion ng Marcos Jr., hindi lang noong 2025 national budget, kung hindi na rin yung 2026 national budget. Pero siyempre, marami pa rin mga naisang patahimikin. Nung gusto nilang diinan si Pulong Duterte, ang tinawag nila si Yusek Cabral na nag-certify. Merong ang 52 billion ang Pulong Duterte. Pero, nung lumalabas na meron din 56 billion ang distrito ni Sandro Marcos, si Yusek Cabral din ang nagkumpirma. Meron din 26 billion si Sandro Marcos. So, ang pinaglalabanan na lang, Grabe. hindi yung kung nakakakuha ng malaking pondo ang mga anak ng presidente, siguro maintindihan na natin kung bakit yung distrito ng mga presidente makikinabang kapag ang isang taga-distritong yun ay maging presidente. Kung hindi, ano ngayon yung mga proyekto ng mga anak-anakan na ghost or substandard or honest to goodness? Ang sinasabi ko lang naman, ako, miski 52 billion yung pipulong, ako'y nakadaan na doon sa coastal road ng Davao. At nakita ko talaga na parang naging first world ang Davao in such a short period of time dahil doon sa mga infrastruktura na pinatupad through the office of Congressman Pulong. Ako naman po ay nanggaling din sa Ilocos Norte. At ako naman po ay wala akong nakitang mga bagong proyekto dyan sa Ilocos Norte. Patay. Pero napakadali po makahanap nito mga proyektong ito. Hanapin nyo lang kung nasan yung coastal road. Maintindihan nyo na kung saan ginamit ni Pulong Duterte yung 52 billion. Back to Catalina Cabral, alam din po niya kung ano yung mga maanumalyang proyekto, ano yung mga ghost project, ano yung mga substandard project, at kung sino talaga ang nakinabang. Ibig sabihin, kung napasalita si Yusek Cabral, napakadali po nating litisin yung mga politiko, kasama na po siguro yung mga taga-Malacanang na nagkaroon ng ghost project at substandard projects. Ngayon po, bagamat sabi ni Marcos Jr., hahabulin niya itong mga kurakot nito, mahihirapan na po tayong sila ay mapatunayan nagkakasala dahil wala na yung tao, kaisa-isahang tao na nakakaalam kung sino ang mga nasa likod ng mga infrastructure projects Grabe, guys. na pinapatupad ng DPWH. Well, siguro po, sapat na yan na ako'y pinag-iisip ko kayo kung sino makikinabang doon sa pagpanaw ni Yusek Cabral. Siguro naman, kayo'y kumbinsado na hindi rin tumadon si Yusek Cabral. Bakit? Kasi nagkaroon siya ng interview bilang isang distinguished female engineer nang sinasabi niya, meron talaga siyang fear of heights, phobia.
Ang tao ba na mayroong fear of heights ay talagang sisinghot ng malinis na hangin ng tabing bangil? Correct. O yan ba ay itinapon na lang sa bangil? Baka naman wala ng buhay nang tinapon na sa bangil. Ang Grabe. sa akin, no? Kababaeng tao ni Cabral. Balidosa pa nga, ibig sabihin, hindi naman niyang karatista. Hindi naman niyang gaya ni Sara Duterte na talagang mambubugbog. Nakikita mo, balidosang balidosa, babaeng babae, mahinhin. Eh bakit ganun pa ang ginawang katapusan sa buhay ni Yusek Cabral? Ganong tahimik naman yung tao. So far, wala naman siyang dinadawit. At kung kakilala ko si Yusek Cabral, baka magpakulong na lang yan kesa kumanta pa. Dahil alam niya na kapag siya'y kumanta, baka siya mapatay. Ang masakit, mukhang namatay siya dahil merong ang gusto magpatahimik sa kanya. Grabe, guys. Hindi po ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong pumanaw dyan sa DPWH dahil merong mga gustong itago na mga bagay-bagay. Meron na pong inhinero sa Ilocos. Nagtataka ba kayo kung bakit napatay? Aba, itong inhinerong ito, pinalabas din na aksidente daw. Pangalawa na itong pagkamatay na aksidente daw. Pero hindi naman kapanipaniwala ang mga circumstances para sabihin na talagang aksidente ang mga pangyayari. At meron pang isa na magsisiwalat sa ng katotohanan dyan sa Sursogon. Patay din. Aksidente rin. Bakit kaya napakadaming mga aksidente ngayon sa mga engineers na nagtatrabaho sa DPWH? Ngayong ang taong bayan ay galit na galit sa korupsyon dahil nga hindi lang sa flood control projects kung hindi sa mga infrastructure projects na alam nating pinagkakakitaan ng mga politiko. Ano na nangyari sa Pilipinas? Kaisa-isang Kristiyanong bansa sa daigdig. And yet, nagkakaroon na ngayon ng mafia-style patayan para lamang mapatahimik ang mga nagpapatupad ng mga infrastructure projects dahil tanging sila lang ang nakakaalam kung sino ang mga kumita sa mga proyektong yan. Dahil sila mismo ang nagdi-deliver sa mga tao na kinakailangan pagdeliberan ng tongpats. Di ba ho nakakalungkot? Mafia-style killings ngayon sa Pilipinas sa panahon na sumisigaw para sa katarungan ang taong bayan. Pasensya na po kayo, yung mga kaibigan ko sa Maisog, isa-isang pumapasok, so napapasama sila sa broadcast. Okay lang po. Tatanungin ko sa kanila kung gusto nilang bumati. Okay? Pero kasama ko po ang mga Maisog. Okay, so yan po ha. At least na isiniwalat na buong-buo ni Attorney Harry Roque yung kanyang point of view dito sa issue sa nangyari kay Yusek Cabral. At yan po ay naniniwala si Atty. Harry Roque na baka meron talagang gustong pumanaw itong si Yusek Cabral. Kayo, mga audience ko dito sa Donmar TV, ano sa tingin ninyo? Kayo po ba'y sang-ayon sa analysis ni Atty. Harry Roque na may gustong linisin at isa na dyan si Yusek Cabral? Mag-comment kayo, i-react nyo ang inyong opinion sa comment section at tayo'y magbasa dyan sa mga opinion ninyo. Okay? So guys, paki-like at saka paki-share itong ating video para marami po ang makaalam sa nangyayari dito sa issue ni Yusek Cabral. At sa mga first time dito sa Donmar TV, sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo if nagugustuhan nyo ang ating vlog, okay? Para lagi kayong updated sa ating mga latest post updates patungkol po dito sa mga usaping pampolitiko, okay? So guys, libre lang po yan ha. Walang bayad kapag mag-subscribe kayo dito sa YouTube. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.